Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito muna po tayo sa ating podcast, Life with Dante M. Gusto ko lang i-share sa inyo kasi ito mga kababayan, yung sinagawang press conference sa House of Representatives ni Akbayan Party List Representative Chel Jukno. Kasi karamihan sa kanyang mga proposal magaganda po. Yung agenda ng Akbayan, may mga bagay na gusto natin, may mga siyempre bagay na hindi tayo konforme. At nasabi ko na siguro sa inyo, ang mga ibang bagay mga kababayan na hindi natin gusto sa agenda ng Akbayan, lalo na ni Risa Ontiveros, yung sa LGBTQ community. Promotor kasi sila mga kababayan ng mga rights ng mga bading at tumboy na pag sinuri natin, tiningnan natin ang biblical po. Yung pag-asawa ng babae sa babae, lalaki sa lalaki, hindi man tayo pwedeng kumumporme doon. Di ba? Baka matulad tayo sa Sodom, mga kababayan, Sodom and Gomorrah, na sinunog ng ating Panginoon. And sa prophecy, mga kababayan, the time of Lot will come. Anito na nga po, this is the signs of Lot. Pag pinag-aralan natin yung prophecy, may prophecy student kasi po mga kababayan, kaya medyo may pagkaunawa tayo sa mga kaganapan dito sa ating bansa at sa buong mundo. But may mga agenda sila sa Akbayan na maganda naman po. At ito yung gusto kong i-share sa inyo kasi tamang-tama ito dito mga kababayan sa ating podcast, Life with Dante M, kasi may kinalaman sa mga bagay-bagay affecting families and our students, especially sa mga trainings and opportunities na dapat binibigay sa ating mga kababayan, especially the family. So with this, gusto ko pong i-share sa inyo ito, and sana itong ating podcast, itong ating video po, i-share din po ninyo sa inyong mga kaibigan, kakilala, para maipakalat natin ang mga magagandang opportunities, magagandang balita. Di ba po? At kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel, Life with Dante M, i-click subscribe na po ninyo. And tayo din dito mga kababayan, pinopromote din natin ang kahalagahan ng pagninegosyo po. Tulad nito, di ba? So gustong magnegosyo mga kababayan, pwede kayo magsimula sa maliit na kapital. Maliit lang po ang kapital nito. But this will give you the opportunities to earn big. Di ba? Mag-online selling po tayo. Kaya po ako, gumanda yung buhay namin dahil sa online selling. And in fact, yung online selling mga kababayan, yung mga rakitera, kaya nagustuhan ko itong discussion ngayon, pa-press con, ni Chel Jukno, may mga panukalang batas siya para sa protection ng mga online sellers. Yun ang rason kung bakit gusto ko siya mga kababayan na i-share sa inyo yung press con niya. Kasi yun online selling po, bago itong platform para sa pagkakandak ng business, para mapadali po ang pagbibenta-binta, hindi po yung pagbibenta-binta ng mga illegal na di ba? At napag-usapan din dito yung tungkol sa online gambling. So yun ang mga legislation niya, mga kababayan, na gusto niyang isulong. Going back doon sa product na tinitinda ko po, yung mga interesado, gustong magsimula ng maliit na negosyo. Importante magsimula kayo sa maliit, huwag yung malaki agad. Kami nagsimula po sa maliit. Kasi pag malaki agad yung sinimulan po ninyo, you will be overwhelmed. Lahat na naging matagumpay po sa negosyo, nagsimula sa maliit. Yung mga dati ng malaki, pinamana na lang yun sa mga anak nila. Kaya nagsimula sila malaki. Pero yung mga magulang nila, tulad ni Henry C., pinamana sa mga anak, malaki na sila. Pero si Henry C., nagsimula sa maliit. So importante po magsimula sa maliit. Tulad natin mga kababayan, paisa-isa lang muna. Magbinta ka paisa-isa. Para along the way, inaaral mo yung sistema ng negosyo. Ngayon, kung interesado po kayo, mag-message lang po kayo sa akin sa aking messenger, Dante Maravillas. At pwede din sa aking page, Dante Maravillas Vlog. Pwede din doon sa aking anak, Chris Maravillas. Isa siyang architect entrepreneur. Yan pa.
contact na lang po ninyo siya, Riz Maravillas, para ma-orient namin kayo kung paano magsimula ng maliit na negosyo. Okay po? Para umasenso po, mind your own business. Kung wala kayong negosyo, you have to establish one for you to mind your own business. Di ba? Ganun lang yun po. Tandaan ninyo po, walang yumayaman sa pagiging empleyado alone. Kung may yumaman man pong empleyado, dahil empleyado siya, nagnegosyo siya. Hindi lang purely empleyado siya. O ngayon mga kababayan, ito i-share ko sa inyo ang press con sa Congress po with party list, Akbayan na party list representative Chel Diokno. Po sa ating lahat at maraming salamat sa pagkakataon na ipakilala yung aking agenda at yung aking gustong Maganda gawin yung agenda niya. bilang isang mambabatas. I think my purpose here is can be summed up in one sentence: no children left behind. Ako po bilang isang ama ng 6 na anak at isang ama rin sa mga sumusuporta sa atin ng mga children sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, ay talagang matagal ko na sinasabi na mahal ko sila. Pero ito na ang pagkakataon na ipapakita ko sa kanila bilang isang mambabatas na aalagaan at poprotektahan natin ang kabataang Pilipino. Palagay ko, there's no one in this room who does not share that value of loving our children. Pero napakaraming mga problema ang kinakaharap ng kabataan natin. Unang-una, marami tayong mga kabataan na out of school youth. They number at least 10 million. They comprise at least 20 to 25% of all Filipino youth. Pangalawa, nandyan yung problema natin sa edukasyon. Libre nga ang edukasyon, pero marami pa rin tayong mga kabataang Pilipino na walang pambaon, walang pampamasahe, walang pambili ng mga school supplies at libro. So isa rin yon na problema. Nandyan din yung problema ng mga estudyante natin na gustong ilabas yung kanilang mga hinaing, mga saloobin, pero kuminsan ay hindi nila na-exercise yung kanilang mga karapatan at hindi naalagaan yung kanilang kapakanan. For the older youth naman, isa pang problema ng mga estudyante natin, yung mga internship na nagiging naabuso kuminsan at nagiging point of exploitation. Para naman sa mas nakakatanda na konti na youth pa rin, nandyan yung mga problema ng ating mga online workers, mga young entrepreneurs, mga riders, mga tinatawag ninyo mga raketera, na hindi rin nabibigyan ng sapat na proteksyon ng ating batas. Diba? Kaya nagustuhan ko siya. Kasi yung mga raketero-raketera na sinasabi, yung nagtitinda-tinda tulad namin, rakit-rakit lang. Yung iba, pa-sideline lang po, nang ma-realize nila na mas kumikita sila sa pag-rakit-rakit nila. Ginawa nilang full-time. Yun ang ginawa ko po. Mga kababayan, testing muna. Pag natutunan ninyo yung, hindi yung illegal na racket pag natutunan ninyo, nakasanayan na ninyo at kinarir ninyo ang pagtinda-tinda, importante lang po mga kababayan kasi, makapili ka ng magandang produkto. That is the secret. That's the key. Pag nakakuha ka na ng magandang produkto na pwede mong ibenta-binta online, yun po ang simula. Then importante maturuan ka ng strategy, yung marketing strategy. Yun ang pwedeng ituro namin sa inyo sa pamamagitan ng aking anak po na na architect entrepreneur. Pwede ninyo kayo po na i-orient online. Ang dali na ngayon po. So meeting po ang ginagawa ng mga online sellers. Hindi mo kailangang lumabas using the technology. Ngayon po, kasi wala pang protection ito. Kasi bago nga pong platform. Ito yung gustong isulong po. Protection ng mga raketera, online sellers. Ito yung gusto mga kababayan na isulong ni Representative Chel Diokno para makaiwas po tayo sa scam. Kasi dahil sa pagkauso po ng online selling, yung mga masasamang loob, tinitake advantage nila.
Ginagamit nila yung technology para manloko. Tama po? Kaya gusto natin ito na i-share na agenda ni Representative Chel Diokno na gusto niyang proteksyonan tayo. I-support natin itong agenda, mga kababayan ni Congressman Chel Diokno. Andyan din yung problema ng e-gambling na maraming nadadala ng mga kabataang Pilipino. So yun yung mga problemang kinakaharap ng youth natin. Iilan lang yon kasi nandun pa yung issue ng kalidad ng edukasyon. Ano naman ang solusyon at ano yung mga balak nating gawin bilang representante ng Akbayan Party List? Unang-una, meron na kaming pinag-aaralan na Magna Carta for out-of-school youth. Ang laking problema ng out-of-school youth natin. Dati, umaabot lang yan ng 10% ng kabataang Pilipino, pero ngayon umaabot na yan up to 25%. Pero wala naman tayo nakikitang mga konkretong hakbang na ginagawa ng pamahalaan para tugunan ito napakalaking problema. Itong mga na sinasabi ni Chel Diokno na out of school youth, pwede nating turuan po sila. Ang daming nagtagumpay sa negosyo mga kababayan na hindi man nakapagtapos. Di ba? Talo pa yung mga nag-graduate at naging empleyado po in government and in private companies. Nang matuto sila mga kababayan, nag-seminar. Kasi siyempre, out of school youth ka na. Yung iba kasi po, nahihiya na mga kababayan na bumalik pa sa eskwelahan kasi medyo matanda na rin. High school pa lang siya pero more than 20 years na. 20 years old na. Ang importante lang naman po, magkaroon sila ng magandang opportunity kumita. Di ba? Pwede natin sila naturuan. At alam ba ninyo kung bakit sila naging out of school youth? Kasi walang permanenteng kita. Yung kanilang mga nanay, mga magulang. Yun ang dahilan kaya hindi nakapagtapos. Tuminga na lang sa kanilang pag-aaral. Pero kung itong mga nanay at mga tatay, maturuan natin ang pagiging entrepreneur. Mamiminimize natin. Kumikita na sila, mamiminimize natin yung mga kabataan na titinggak sa pag-aaral kasi hindi kaya ng kanilang magulang natustusan yung kanilang mga pangangailangan. So turuan natin ang hanap buhay. Di ba po mga kababayan? Hindi natin address itong problema ngayon. Paano yan? Paano kung umabot ng 30, 35, 40 or even 50% ng youth natin ay out of school? O di wala nang kinabukasan silang kinakaharap na maganda. So Magna Carta for out of school youth. Pangalawa, ito ay na-file na namin yung Students' Rights and Welfare Bill. Dahil sa tingin namin kailangan pa ng sapat na proteksyon ang ating mga mag-aaral sa kanilang mga karapatan at kanilang kapakanan. Para naman sa mga interns, ang dami rin namin na tatanggap na mga reports tungkol sa para bang ginagamit sila mga empleyado pero hindi naman nababayaran. So we will be filing an Interns' Rights and Welfare Bill. For the online workers, entrepreneurs, riders, and raketeras, meron naman kaming ihahain na Power, POWERR Bill para maproteksyonan yung mga gig workers natin, yung mga online workers at iba't ibang mga sa ngayon ay hindi pa sila sakop ng mga proteksyon na nasa batas natin. As far as e-gambling is concerned, palagay ko na balitaan na rin ninyo, nakapag-file kami ng Contra Isugal Bill. Ang aming bill na ito ay it's a measure to provide very strict regulation against online gambling, which includes know your customer, strict protocols for all the online gambling platforms, among many other features. Babalikan ko lang yung sinabi ko nung una na no children left behind. Matagal na natin sinasabi na yung kabataan ay ang pag-asa ng Pilipinas, na talagang nasa kanila ang kinabukasan ng ating bansa. Pero words must be measured also by actions. And I believe that kami sa Akbayan, we want to take concrete measures para maalagaan, maproteksyonan, at talagang maging maganda ang kapakanan ng lahat ng kabataang Pilipino. Thank you. Di ba? Mga kababayan, napakaganda din ng agenda.
pagdating sa mga kabataan, pati mga out-of-school youth, protection po, pati sa mga online sellers, raketeros, rakiteras, gustong bigyan ng proteksyon sa pamamagitan ng panukalang batas na ini-sponsoran mga kababayan. Gustong i-file ni Representative Chel Diokno. So, ang isa pa na gusto natin idagdag, importante na may mga training seminars dito sa mga out-of-school youth na siguro hindi na nila balak pa na bumalik sa eskwelahan kasi tumanda na rin po, na mabigyan sila ng orientation, how to engage in business or training. Kasi tingnan ninyo, may i-replay ako sa inyo mga kababayan na nagtagumpay na isang kabataan. I think milyonarya na siya ngayon. Online seller din siya. Ginamit niya yung social media as her platform, mga kababayan, to promote her business. Alam niyo kung ano yung negosyo niya? Ukay-ukay. Ayan siya. Proud na proud siya na mang-ukay. Pero ang kwento ni Lagreta, napakabata pa mga kababayan. Nagnegosyo siya. I-share ko ito sa inyo para magsilbing inspirasyon. Kung kaya nito ni Lagreta na magtagumpay sa pagtitinda lang ng ukay-ukay, mga kababayan, anong rason na hindi magtagumpay ang bawat mamamayang Pilipino o kabataang Pilipino? Basta may pangarap po. Basta may tiwala sa kanyang mga pangarap na matutupad sa pamamagitan ng sakripisyo, pagtsatsaga. Ito siya. Ako. Paano daw siya naging Lagreta? Ba ako nagkaroon ng ganito? Kita niyo yan. At may nagtatanong sa akin, Ma'am, laki ng bodega niya, mga kababayan. Sa halagang 1,000 pesos lang ang merong pera. 1,000 ang pera niya? Hindi mo akalain. Alam mo yung kailalim-ilaliman ng karayom? Doon ako dumaan. Halos wala pang butas yung karayom ang dinaanan ko. Very inspiring Kailangan po. ko lumusot doon sa pagsubok ngayon. Pumunta ako ng Manila. This is my story. This is different. But this one is, including pa rin siya sa ukay. Kasama pa rin siya sa ukay. But this one is my life story. My life story, paano ba naging Lagreta ako? Paano ba ako nagkaroon ng ganito? Kita niyo yan? So, past 2018, if hindi ako nagkakamali, 2018, kwento yan, Huwag iiyak. 2018 pa lang, hindi pa matagal. Past 2018, mga sis ko, pumunta po ako dito sa Manila. Sa Manila po, ako nagsimula ng buhay na akala ko hindi ko makakaya. Kasi ako lakas kasi yung ng tao loob. na, alam mo yun, hindi pwede ako mag-stick dito lang. Gusto kong lumabas sa comfort zone ko. Kasi Correct. kung hindi ko gagawin yun na lumabas sa comfort zone ko, saan ako pupulutin? Hanggang dito na lang ba ako? Determinado Hanggang siya, dito na lang mabago ba ang yung buhay. kaya ko? Ganon. Tanong niyo sarili niyo. This one is not for me. Para sa inyo. Tanong niyo sarili niyo. Hanggang dito na lang ba ako? Ito Correct. lang ba yung kaya ko? Hanggang dito na lang ba ako sa May sobrang bodega siya, tingnan ninyo. nakakaya? Bodega ng ukay-ukay, Alam niyo napakalaki. ang sagot dyan? Hindi. Kasi lahat tayo may kanya-kanyang ugali. May kanya-kanya tayong kakayahan na magagawa. For example, kung ikaw ay isang taong introvert, try mong maging... Kaya din nyo, yumaman. maging mapasalita, maging makikipaghalubilo sa ibang tao. Ma-excel mo yung sarili mo. Ano ba yung term? Basta yun na yun. Tapos, ako kasi yung tao na hindi kontento, ambisyosa. Yes. Kasi dapat sa tao Very kasi good. ambisyosa, hindi makontento kung anong meron ka. Correct. Dapat yung sakto lang naman na hindi yung sobrang hindi kontento. Ako kasi, past 2018, backward 2018, naging negosyante na po ako ng ukay-ukay. And You see? also, this one is dapat hindi ko ikwento sa inyo, pero gusto ko lang po malaman nyo at ma-inspire kayo sa akin na ganun pala kahirap yung nangyari sa buhay ko. Pinost ako as a scammer. Di nyo alam yun. Pinost ako as a scammer 2018, past 2018. Nakosampang scammer. Yun yung pinakamalaking naging inspirasyon ko sa buhay. Yes, siya din po ay isang supplier dito sa Manila. Malaking supplier siya sa Manila. Dati, hindi ko na kasi siya nakikita ngayon eh. Dati, ako yung malakas din akong reseller niya sa Davao City.
Ngayon, nung pinost niya ako, grabe yung kahihiyan ko. Alam mo yung tumulong ka, tapos Never ikaw surrender yung siya. masama. Tumulong ka, tapos ikaw yung... Basta, hindi ko alam kung anong term. Basta tumulong ka, tapos ako naging masama. Yung time na yun, hindi ko na siya ikikwento i-detalye kasi nga po, baka kasi yung parang mabalik lahat. So, i-fast forward na lang natin. Yung time na yun yung time na nagpalakas ng loob ko. Sabi ko sarili ko, Lord, bakit ganito? Lord, bakit mo ko hinayaang sirain ng ibang tao? You see? Ibig sabihin, importante yung guidance sa ating Panginoong Diyos Ama sa Langit. Ganon din po kami. Huwag masyadong yung tiwala ninyo sa sarili lang ninyong kakayahan. Huwag ganon po. Di ba sabi sa Bible, without God, you can do nothing. With God, you can do anything. Yan ang dapat tandaan po natin. Ako, kung bakit nagtagumpay kami sa pagiging online seller po at nag-expand na kami, nag-expand ng mga negosyo kasi humingi kami ng guidance sa ating Panginoon. Nabigyan kami ng wisdom, ng gabay sa aming mga ventures, mga kababayan. So ito na nga po. Ganon din pala ang ginawa nito na napakabata pa. Mabait naman ako. Na negosyante. Hindi ako nang loko ng tao. Naghahanap buhay ako ng maayos para lang maibigay ako sa lola't lol. Nagkaanak ako ng maaga nung time na yun. Tapos iyak ako ng iyak. So nagkaanak na pala siya, napakabata pa. So feel ko na yung kwento. Tapos iyak ako ng iyak. Tapos sabi ko, nung time na yon, sabi ko sarili ko, what if tumakbo ako? Alam mo yun, para kang kawatan na nagtatago doon sa probinsya nyo. Kasi nga doon na trending eh. Pinost ako, scammer daw ako, magnanakaw ako, ganyan, manluloko ako. Tapos doon yung time na pinost ako, tapos dinala ko yung anak ko. Meron kasi akong pera nun eh, parang 5,000 pesos. Benta ko sa ukay-ukay, hinita ko siya. Tapos yung 5,000 pesos ko, nag-book ako ng ticket. Alam mo ang ginawa ko. Nag-book ako ng ticket, ang baba ko is Angeles, Pampanga City. Bakit ko naisipan sa Pampanga? At saka gabi yung flight ko. Kasi akala ko ikukulong na ako. Yun yung maiisip ko. Sabay daw sila sa inyo. Yun yung mga workers niya, kargador ako ng ukay-ukay sa likod niya. Anong tawag nun? Ikukulong ako dahil nga pinost akong scammer. Hindi pala ganun. Tsaka iyak ako ng iyak habang nasa aeroplano ako. Tapos parati ako nagdadasal, sabi ko. Naiyak ako, tingnan. Iyak ako sa kwenta ko. Parati ako nagdadasal, sabi ko kasi, Lord, kung makukulong ako ngayong araw na to dahil pinost akong scammer, huwag mo nga hayaan yung anak ko. Sana mapunta yung anak ko sa taong aalagaan siya ng totoo. Ma'am! Naputol yung video. Yan siya po, mga kababayan. Tingnan niyo. Napakabata pa, pero tingnan niyo, bulto-bulto. Yung sinusupply niya, buong Pilipinas na siguro. Nagsusupply siya ng mga okay-okay. Yan ang negosyo niya, mga kababayan. Di ba, mga kababayan? Very inspiring story ng isang batang negosyante na nagsimula, mga kababayan, ang kapital niya 1,000. Doon siya nagsimula, 1,000 pesos. Kaya hindi po rason na wala kayong pera, hindi kayo magtagumpay. Nasa sa inyo po yan kung determinado kayong baguhin yung inyong sarili. Gagawa kayo ng paraan para umasenso sa buhay. O ngayon, kung gusto ninyo na matuto kung paano, pwede naman po namin na tulungan kayo. In-share namin yung mga experiences namin. Pwede kayo magpa-orient sa amin. Mag-message lang po kayo. Aralin ninyo ang negosyo nito, mga kababayan. Napakaganda. Amazing pure organic barley. Pag natutunan ninyo ang negosyo nito, mga kababayan, sabihin ko sa inyo, malamang laking pasalamat ninyo kung bakit nagkataon nanood kayo sa ating podcast, Life with Dan TM. Yan ang rason kung bakit in-establish natin ito na programa, Life with Dan TM, para makatulong po sa ating mga kababayan na magbukas ng opportunity para po sa inyo at umagat sa buhay. Lalo yung mga OFW, di ba sige lang ang padala ninyo
ng remittance para panggastos ng inyong mga pamilya rito at mga anak na nag-aaral. Ano kaya yung mga kapamilya ninyo rito na pinapadalhan ninyo ng inyong support? Paturuan ninyo sa amin kung paano magbinta-binta online or sa kanilang mga communities. Seminar namin, training seminar. Libre po ang training seminar. Importante ma-acquire lang yung knowledge kung paano gagawin. Ako kung hindi po ako nakinig sa mga orientation seminars, hindi ako natuto magnegosyo. Malamang nag-retire akong mahirap. Tulad ng mga kakilala ko na dati yung iba katrabaho ko pa, nag-retire sila mahirap. Kasi nahihiya silang magtinda-tinda. Ayaw nilang mag-engage sa negosyo. Gusto nila maging empleyado hanggang sa mag-retire empleyado. So nang mag-retire sila mga kababayan, pasa lang sila sa pensyon na napakababa. SSS pension. Yung iba sa GSIS. You see? So yun ang ating encouragement po. At kayo mismong na mga OFW, pwede ninyo itong gawin. After ng inyong mga trabaho, pwede kayo na mag-online online business, online seller. You allocate 1 hour or 2 abang namamahinga kayo, may kausap kayo sa cellphone na mga binibintahan ninyo. O di ba? Ang importante din na maka-establish kayo ng ng mga customers na pwede din ninyong turuan. Ipasa yung knowledge ninyong na-acquire, turuan din ninyo kung paano gawin ang negosyo. Tama pa? Ganun lang naman po. At tayo mga kababayan natutuwa dahil may magandang panukalang batas na ini-sponsoran po itong si Congressman Akbayan na Representative Chel Diokno. Yan lang po mga kababayan. Mag-message na lang po kayo sa amin. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel, Life with Dan TM, click subscribe ninyo po. And pakishare na rin po ng ating video sa inyong mga kakilala. Lagi nating tatandaan po, sa ating buhay, you become what you believe. Bye-bye po. God bless.